Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng trending news. Tungkol ito sa survey ng Tangerine. Oh, nakalagay dito, survey Tangerine. 27% ng mga taga Mindanao pinili ang Team Luistro. Nabasa ko itong post kahapon na yung resulta ng Tangerine. Lumalabas, dumaraming taga Mindanao na naniniwala sa prosecution team ni pinapanguluhan ni Loistro. Ano ba yan? Ang Tangerine, ang isa sa mga survey groups. Tatlo ito ha, bantayan nyo. Tangerine, Octa Research, at saka RP Mission Development Foundation. Ito mga nagso-survey na ako, hindi ako naniniwala. Mind conditioning ang mga survey nila. Ang mga ang pinapaniwalaan kong survey, I hope you agree. SWS, Pulse Asia, Publicos Asia, WR numero. Dapat dito tayo maniwala. Scientific dito, walang bias ang survey ng apat. Pagdating ng Tangerine, Octa, at saka RP Mission Development Foundation, wala na yan. Anong 27%? Matagal na ako sa Mindanao. Taga Mindanao na ako. Although, originally, taga Luzon ako, Ilocano, from La Union. Wala pa akong na-meet na tao dito sa Mindanao, sa aking pag-ikot-ikot, na galit sa mga Duterte at ang sinusuportahang Marcos. Meron ding pangilan-ilan. Sa survey ng Pulse Asia, SWS, itong apat na ang approval rating ni BP Sara sa Mindanao is umaabot 97%. So makita nyo, 3% lang. Kaya every time na magbisita ang Pangulo dito sa Mindanao, nasisigawan siya ng Duterte. Ang isa sa mga ikinakagalit ng taga Mindanao sa Marcos Jr. administration ay yung ginawa nila na group effort pag-kidnap kay Tatay Digong. So, ngayon, survey, Tangerine, 27%. We were not born yesterday. Basta ang, sino ba yung nagsabi? The research director ng Pulse Asia, si Professor Ana Tabafunda. Baluarte ni Sara Duterte is Mindanao, sabi niya. Walang makakatalo kay BP Sara sa Mindanao. Not even an endorsement from the President makakatalo kay BP Sara sa Mindanao. Kaya nga, tingnan nyo nung midterm election last year, lahat ng nanalo dito sa Mindanao, mga PDP laban or yung mga independent, ang alyansa wala. Hindi magsilbi dito sa Mindanao. Tapos sasabihin ninyo ngayon, 27% ng taga Mindanao sinusuportahan, naniniwala sa Team Luistro. In your dreams, ang prevailing sentiment, hindi lang Mindanao, kundi sa buong bansa, itong impeachment trial na ito is sayang-sayang lang ang pera ng taong bayan. Kaya tama yung pahayag ni Congressman Edgar Erese, isang pure-blooded Dilawan. But never mind, kahit Dilawan, bilib na bilib ako dito kay Congressman Edgar Erese. Ito yung may pagmamahal sa bayan. Hindi siya DDS. Sabi niya, yung grave threat na yan na binanggit ni BP Sara is stupid. It was made out of anger. Kaya mas lalong tanga ang mga naniniwala sa grave threat na binitawan ni BP Sara. Tanga daw yung, in a way, indirectly, tinawag niyang tanga itong Team Luistro na naniniwala na may grave threat.
Oh, tinanong ngayon yung witness ng prosecution, Attorney Lotok, do you have personal knowledge that BP Sara has contracted an assassin? Ano ang sagot niya? We believe that the president contracted a hitman, but I have no personal knowledge on this matter. Ano ba yan? Kaya sinabi ng dating lead prosecutor, Attorney Nel Topas ng Iloilo, in-interview siya ng Billionaire News Channel na pinakamahinang charges ng prosecution yung grave threat dahil hindi nila napatunayan. Kaya tama lang na i-end na nila kasi habang tumatagal ang diskusyon is pabor na pabor sa depensa. Dahil ang depensa, they have nothing to prove. The burden of proof is on the prosecution. Anong napatunayan ng prosecution sa first 6 days of trial? Wala. As in, wala. Nasaan yung assassin? Wala. Nasa imagination lang nila. Kaya mabuti, tinigil na nila. Let's move on to the next article na daw. Sabi ni Congresswoman Luistro, dahil sabi niya, sufficiente, kumpiyansa na kami, malakas na ang aming ebidensya. Nasaan ngayon yung hired assassin? Ay nasa imagination pa lang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa panimalay ni Giselle Baba nga taga Barangay Tikalaan sakop sa San Alahay, Purok 3, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop sa natabangan namo siya og hero. So mag-atop na ni karon. Og mo na ni ang gihatag nga yero nga gitabang 5 ka di 8 og 3 ka di 10 nga ilang iatop karon. Kani wala na ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nahuman na gyud. Unang-una is magpasalamat ko sa Ginoo kay nakakuan mi og kanang nakadawat mi og grasya nga hinabang nga sin para mapulihan ang among atop nga 20 years na gyud nga tulo. Nagantos mi sa tulo gakabasa gid mi kong ulan na dayon. Salamat kay sa nag-sponsor unta daghan pa nga grasya nga inyong madawat para more pa ang inyong matabangan labi na sa mga ilang ati nga sila ang gihimong way nga kuan. Salamat kay sa inyong effort nga kami salamat kay sa inyong effort nga kuan kamo gid ang gihimog kuan way sa Ginoo nga para kamo ang makatabang sa mga
kuan kabos nga sama namo nga lisod kaayo makapalit og mga sin kay tungod sa kalisod ay diri man gud sa amo walay mga stable og trabaho ang mga tao. Salamat kayo. Salamat kaayo.